Sa dami ng bulaklak sa Pilipinas, may isa na simple lang pero ang bango parang may sariling kwento. Yan ang sampagwita. Napakaliit, napakaputi, simbolo talaga ng kalinisan. Pero yung amoy niya, parang isang matamis na bulong mula sa nakaraan. Pero napansin nyo rin ba? Sa kabila ng tamis ng amoy nito, parang may kasamang kirot? Isang klase ng pangungulila na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Well, ang sagot pala dyan ay nasa isang napakagandang kwento. Ang alamat ng sampagwita. Halika, samahan niyo akong alaming. Okay, so dadalhin ko kayo pabalik sa isang panahon kung saan may mga kahariang laging magkaaway. Pero sa gitna ng lahat ng gulot hidwaan, may isang pag-ibig na umusbong, kasing dalisay at kasing puti ng bulaklak na pag-uusapan natin. Isipin nyo, sa isang malawak na lupain, may dalawang barangay na magkatabi lang. Sa kanluran ang balintawak at sa silangan naman ang gagalangin. Ang tanging naghihiwalay sa kanila ay isang malapad na ilog. Yung ilog na dapat sana'y nag-uugnay sa kanila, yun pa ang naging tanda ng kanilang alitan. Pareho silang masagana ha, mayaman sa likas na yaman. Ang problema, yung mga pinuno nila, parehong matigas ang puso, parehong mayayabang. Dahil sa pride ng dalawang dato, yung galit nila sa isa't isa, namana na rin tuloy ng kanilang mga nasasakupan. Pero sa gitna ng lahat ng galit, may isang naiba sa gagalangin. Siya, si Prinsesa Rosita. Hindi lang siya basta maganda, alam niyo yon? Ang tanging pangarap niya ay magkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. At sa kabilang pampang naman, sa Balintawak, nandoon si Prinsipe Delfin. Kilala siya bilang isang matapang na mandirigma. Pero ang hindi alam ng marami, sa loob-loob niya, pareho lang sila ni Rosita. Uhaw na rin siya sa pagkakaisa. At dito na magsisimula ang puso ng ating kwento. Dalawang mundo na pinaghiwalay ng galit, pero pagtatagpuin ng tadhana sa paraang hindi inaasahan. So paano sila nagkita? Sa tabi mismo ng ilog na naghihiwalay sa kanila. Doon sila pinagtagpo. At nang magtama ang kanilang mga mata, imbes na galit, ang nakita nila sa isa't isa ay paghanga. At yung lugar na yun ang naging mundo nila. Araw-araw, palihim silang nagkikita roon. At doon nila nalaman na iisa lang pala ang tibok ng mga puso nila. Pareho silang nangangarap ng kapayapaan. Hanggang sa isang araw, binitawan nila ang dalawang salitang ito. Sumpa kita. Hindi lang yan basta I love you ah. Isa yang panata, isang pangako ng pag-ibig na habang buhay na mas matibay pa sa anumang ilog na naghihiwalay sa kanila. Pero, gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, laging may hadlang. Yung kaligayahan nila, hindi pala magtatagal. Dahil yung pride ng mga ama nila, hahantong sa isang trahedya. At ayun na nga, sumiklab na ang digmaan. Dahil sa galit ng mga dato, ang buong lupain ay nabalot ng takot. At yung pangarap nila Rosita at Delfin, parang biglang gumuho. At dumating ang balitang kinatatakutan ng lahat. Sa gitna ng isang madugong labanan, si Prinsipe Delfin ay nasawi. Nang mabalitaan to ni Rosita, parang namatay na rin ang kaluluwa niya. Hindi kinaya ng puso niya ang sakit at di nagtagal, sumunod na rin siya sa kanyang minamahal. Doon lang na mawala na ang mga anak nila, saka natauhan yung dalawang dato. Niyakap nila ang isa't isa at nagkasundo. Pero para saan pa, di ba? Huli na ang lahat para kay Rosita at Delfin. Pero mula sa matinding trahedyang ito, may isang simbolo na isisilang. Dito na natin matutuklasan ang tunay na kahulugan at ang mga aral na dala ng maliit na bulaklak na ito. So, inilibing si Rosita sa hardin na madalas niyang puntahan at paglipas ng panahon, may isang kakaibang halaman na tumubo sa kanyang puntod. Isang gabi, namukadkad ito at naglabas ng maliliit na puting bulaklak na hugis bituin na may napakatamis at pambihirang amoy. Sabi ng mga tao roon, kapag papalubog na ang araw, parang may maririnig kang bulong mula sa mga bulaklak. Isang bulong na nagsasabing, "Sumpa kita! Sumpa kita!" At yung dalawang salitang yon, ang sumpa kita, ang naging sampagita, ang simbolo ng wagas na pag-ibig na hindi kayang sirain kahit ng kamatayan. So ano ang tatlong mahalagang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito? Una, ang tunay na pag-ibig walang kinikilalang pader o hadlang. Pangalawa, yung galit at pride, lason yan. Ang dulo niyan palaging sakit at pagsisisi. At panghuli,
At sigurong pinakamahalaga sa lahat, ang kapayapaan at pagkakaisa. Yan ang tunay na kayamanan. Yung kwento nila Rosita at Delpin ay higit pa sa isang alamat. Isa itong paalala. Kaya sa susunod na makaamoy ka ng sampagwita, alalahanin mo ang kanilang panata. At iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa mga sarili nating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, paano natin maipapakita ang isang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong hidwaan?